Hello mga ka-El Nino. Ninyo Anthony sa El Nino Conditioning System. Ang observant na magmamanok. Shoutout sa lahat ng El Nino Conditioning System members. Shoutout sa lahat ng El Nino Conditioning System observer. Shoutout sa lahat ng subscriber ko. Shoutout sa lahat ng follower ko. At shoutout sa lahat ng mga vlogger na nagpapanalo sa El Nino Conditioning System. Keep on winning mga members ko, mga subscriber ko. Keep on winning. Diyan tayo nakakalamang sa ating conditioning system. Wala man tayong magagandang manok, wala man tayong mamahaling manok, pero may maganda tayong conditioning system. Ang member ko ngayon is 200 mahigit na. So 200 mahigit, lahat sila nag-update ng maganda. 90% winning. So it means sa 10 manok siya mang nanalo, isa lang talo. Bakit ko nasabi nga nun? Ang nag-update sa akin, 16 wins, wala pang talo. So it means 100%. So may tabla siyang dalawa. So it means nasa ano yun? Nasa 95% yun. So may nag-update sa akin, 12 wins, isang talo. Ilang percent yun? That is 95% din. May nag-update sa akin ng 9 fights, 7 wins, dire-diretso, 2 loss. Pero yung loss na yon is ano yun, mga diferensyado na nagamit niya kasi wala na siyang ibang magamit. So it means nasa 80% yun. So may nag-update sa akin ng 8 manok, puro panalo, walang talo. So it means 100% yun. So kung all in all, 90% po ang average winning ng El Nino Conditioning System. So, ganun po kataas ang winning percentage. So, wala man tayong magandang manok, wala man tayong mamahaling manok, pero may maganda tayong sistema. Kaya, huwag nyo muna ipagkalat yan. Sa ako, pinagde-delete ko na yan. Pinagde-delete ko na yung mga video na nagtuturo ng conditioning system ko na adrenaline rush. So, magbibigay lang ako ng clue, pero di yan madaling makuha. Kasi, para lang to sa mga members ko talaga. Sa mga members ko na nagpapamember, nagbibigay ng ganyan, nagbibigay ng ganyan, nagbibigay ng ganyan. Marami po yan. Nagbibigay ng ganyan, mayroon din. Salamat po sa mga nagbibigay. Salamat po sa mga naniniwala sa El Nino Conditioning System. Siguradong gagalaw ang manok nyo. Isipin mo yan. Luzon, Visayas, Mindanao, lahat sila nagpapanalo. Iisang sistema pero ibang manok, iba't ibang manok. So it means effective yung sistema natin, di ba? Iba't ibang manok, iba't ibang bloodline, iba't ibang mestizo man, native man, napapanalo nila. Kasi tumatanggap po ako ng backyard, small time backyard pa. Wala po akong sinisino. Farm, big time farm, moderate farm, lahat ng klase ng magmamanok. Tinatanggap ko. Pinapamember ko. So, yung sistema natin, madaling i-adapt kahit anong estado ng pagmamanok. So, ganun po, ka-effective yung conditioning na system ko. Kaya, sa mga member, huwag nyo munang ituro sa iba. Huwag nyo munang ituro sa iba. Lalo na yung mga small time backyard na hindi masyadong naglalaban, tapos dahil may sistema ka, ibibigay nyo sa naglalaban. Diyan ka nagamali kasi pag darating ang araw na makalaban mo na yon, mahirapan ka na. So i-keep nyo muna ang ating conditioning system. Huwag nyo munang ipamigay sa iba, ituro sa iba, kasi darating ang araw makalaban nyo yan. Kaya atin mo na yan. Yung mga bloodline, di ba? Yung ibang seryosong nagmamanok, yung mga kakilala lang nila, binibigyan nila. Yung wala talagang chance na magkalaban sila dahil di nila gustong magkalaban sa sarili ng manok. Ganun din sa ating sistema. Kung tingin mo naman nga may darating na araw maging kalaban mo siya, wag mo siyang ilibre sa sistema mo. Wag mo siyang bigyan sa sistema natin. Kung magbayad sila, mas maganda.
dito sa akin. Kasi ako naman nagpauso niyan. Kaya deserve ko tumanggap ng conditioning system fee. Sa mga nananalo dyan, para tuloy-tuloy ang panalo, magbigay naman kayo ng balato. Naglalambing ako sa inyo, lalo na yung 9,000 mahigit na natuto sa akin ng libre. Wala, kunti pa lang nagbigay talaga. Kunti pa lang, wala pang 10, wala pang 10. So, nananawagan ako, baka darating ang araw, magloko manok nyo. Walang troubleshooting, di nyo alam. Huyo kayo sa akin. So, ang GCash number ko pala, 0910-635-1218, Chingkor Casnelio. So, ito naman ang masishare ko about sa mga pangitain na malas ka sa araw na yan. At mga bawal mong gawin. Mga bawal mong gawin sa araw na yan. Ha? Ganito po yan. Pag may naka-schedule na kayong derby, pag naka-schedule kayong laban, lalo na yung mga binata na handler, yung mga may asawa, malayo ang asawa, bawal po magsarili. Joke? Hindi po yan joke. Totoo yan. Experience ko yan. Kahit dati nagsusugal ako. Di ba nauso yan? Malas mo naman. Nagsarili ka ba? Totoo po yan. Hindi po yan katang isip lang. Totoo po yan. Kaya minamalas ang mga nagsasarili dahil buhay yan. Kinitil mo ang sariling buhay ng anak mo. Sabi, itong anak ko, abogado sana to paglaki. Itong anak ko na to, doktor sana to paglaki. Dahil kinitil mo ang buhay ng sarili mong anak sa pagsasarili mo. Wala tuloy silang future. Joke yan, pero totoo yan. Nakakamalas talaga yan. Sabi nga ng iba, sorry anak, pinanganak kang walang nanay. So joke yan, joke. Pero kung medyo hindi maganda sa pandinig nyo, sorry. Pero totoo po yan. Totoo po talaga yung pagsasarili. Nakakamalas yan. Hindi yan magawa ang salitang, ang malas mo naman, nagsarili ka ba? Totoo po yan. Totoo po yan. Experience ko yan. Kaya sabihan nyo mga handler nyo, lalo na yung mga farm, wag mo nang maggaganyan 1 week before the fight. Wag mo nang maggaganyan kasi nakakamalas talaga yan. Nakakamalas talaga yan. Wag mo na. 1 week, at least 1 week lang. Kasi, na sa atin yan, sa mga lalaki. Balang routine na natin yan. Pero at least 1 week man lang, walang maggaganyan. Lalo na sa conditioning process. 1 week before the fight, wala pong maggaganyan. Subok ko na po yan. Ito pa. Yung nakakapatay ka ng mga hayop. Insekto, okay lang. Lamok, langaw, ipis, okay lang makapatay niyan. Pero yung mga may hayop talaga, ibon, pusa, aso, ahas, pinapatay mo na walang dahilan. Sinasaktan mo na walang dahilan. Nakakamalas po yun. Wala ako inaalaga ang pusa, pero ito, pumunta lang to dito sa amin. Ganun po ako, ang mga pusa ang lumalapit sa akin. Hindi ko to alaga, sa kabilang bahay to, pero pumunta sa akin dahil mabait po ako sa mga hayop. Ganun po. Nagdulo ang manok ko. Tingnan ko muna. Manok. Back to the ball game. So, naggulo lang ang manok ko dahil may ginawa yung biyanan ko. So, ganun po. Lahat ng klaseng hayop, lalo na yung mga ibon, yung nagtitirador ng ibon, nakakamalas yun. Namamaril lang ibon, nakakamalas yun. Huwag nyo po yung gagawin. Kung mahilig po talaga kayo sa larangan ng pagmamanok, huwag po kayong pumatay ng mga hayop tulad ng ibon, yung mga kaibigan ng manok. Ano bang hayop kaibigan ng manok? Kaibigan nila ang aso, kaibigan nila ang pusa. Yun, huwag nyo po yung galawin, huwag nyo po yung saktan.
Kasi totoo po yan. May connection. Sensitive ang manok sa feelings, sa mga nararamdaman. Lalo na pag sinaktan mo ang manok, di ba? Gaganon agad ang manok. Nangangarayom agad pag mahilig ka manakit ng manok. Nangangarayom mo pag paglalapit ka pa lang. Kahit di yan manok ang ginalaw mo, mangangarayom yan sila. Dahil yan sa aura mo na killer ka ng manok. Ganun po yon. So, sa lahat po ng gustong magpapanalo, iwasan niyo po yung mga bagay na yan. Ito pa, bawal ka magalit 1 week before the fight. Bawal ka magalit. Wag mong pagalitan yung handler mo. Kung may mali mang ginawa, sabihan mo para itama. Pero wag mong pagalitan na darating sa punto na sapakin mo na. Wag pong ganun. Darating sa punyo na mumurahin mo na, wag pong ganun. Kasi, siyempre, may feelings yan. Hindi aayusin paghahanda sa manok mo. Pag ganyan ka na mo. Wag nyo pong pagalitan mga handler nyo. Wag nyo pong saktan mga handler nyo. Porket maliit lang sahod yan. Ano lang yan. Nakiki-handler lang siya yan sa inyo. Isi-isihin nyo na. Wag po. May feelings din po yan. Mararamdaman din yan ng manok. Kaya, pagkabahan ng handler nyo dahil sa ginawa nyo nagkamali at pagalitan, kakabahan siya, kakabahan din ang manok. Kaya ganun po yun. Ganun po yun ang reaction nun. Mataas ang feelings ng manok. Sensitive ang feelings ng manok. Kaya, ganun po ha, huwag nyo pagalitan yung mga handler mo. Huwag kayong nagmumura. Huwag kayong naglalasing. Yun, yung paglalasing talaga 1 week before the fight, huwag nyo nang gawin yan. Advance celebration, lahat na nga nag-advance celebration, na-on siya mi. Nag-advance celebration kayo. Doon na kayo mag-celebrate after the fight na panalo kayo. Hindi pa nga nanalo, nag-celebrate na kayo, nag-iinom na kayo kasi pahiting ka mo. Nagpahiting kayo kasi kinakabahan kayo, mararamdaman yang ng manok. Kaya wag kayong ganyan mag-celebrate in advance bago pa ang laban. Nagiinom na kayo. Diyan kayo na-on siya mi. Hindi na naayos ang asinta ng tari dahil lasing na yung mananari nyo. Hindi na naayos bitaw dahil lasing na rin ang taga-bitaw. Iwas disgrasya. May bago ako nakita sa natari ng sariling manok, patay. Sa kita lang, bumugwak lahat ng dugo. Sus, patay. Kaya nga, handler na lang ako, ayaw ko magbitaw. Kasi, at least, ang pagiging handler ko, nandito. Utak gamitin. So, may taga-bitaw. Ako, nagtatari ako. Pero, safety first, nakakondom yan. So, salamat nga pala sa bagong nagbigay ng tari. Nakuha ko na kahapon. Sir Arthur, salamat po ng taring bigay niyo. Brand new, lahat. Hindi pa talaga nagamit kahit isang beses. Kumikinang-kinang sa kintab. Salamat po. Maganda pag-alaga. Kahit hindi pa nagamit, halatang hindi pa nagamit, wala pang mark ng tali, wala pang mark ng pandikit. As in, maganda. Salamat po, Anim na Tari, High Point na Tari. Salamat po, sir. Keep on winning po, sir. I-update nyo lang ako sa galaw ng manok nyo. Tiyak, magcha-champion ka. Kahit linggo-linggo pa mag-champion. Ipapangako ko nyo yan sa'yo. I-update mo lang ako sa galaw ng manok mo. Ito pa. Iwasan nyo to. Huwag kayong maglaban ng manok 1 week before the fight kung mayroong patay sa inyong pamilya. Bakit? Kasi feelings din yan ng manok. Nafe-feel ng manok na may pinagdaanan kayo. Kaya kung mahina ang aura nyo, hihina din ang aura ng manok. Ganun po yun. Tingnan nyo, kung malungkot kayo, ang manok nyo malungkot din. Ganun po. Kung kayo inactive kayo, ang manok nyo inactive din. Ganun din po yun. Kung anong nararamdaman nyo, nararamdaman niya ng manok nyo. Kaya, kung di talaga maiwasan, 1 week na lang, may patay sa inyo. 1 week, within the 1 week, mapatay siya, dapat get over na kayo sa pangyayari na yun.
Dapat get over na kayo. Dapat di nyo na dinadamdam yung pagkawala ng mahal nyo sa buhay. Dapat naka-move on na kayo. Kung di pa kayo naka-move on, feeling nyo di pa kayo naka-move on, i-cancel nyo na lang fight nyo. I-cancel nyo na lang. Pero kung tulad yung mga gitnaan na laban, WPC, basta ipadala nyo na lang sa handler nyo. Huwag na kayong sumama kasi mararamdaman niya ng manok. Yan po mga advice po. Totoo po yan. Pag may patay sa pamilya, mga kamag-anak, within 1 week within 1 week, medyo malas tayo dyan. May pangontra dyan, pero sa sunod naman na vlog na po. Para kasi naubusan na po ako ng vlog eh. May pangontra dyan sa mga ganyang pagkakataon. Kaya sa sunod ko naman na vlog, gagawin yon. Ito pa, kung may sakit na malala na sakit sa pamilya, wag nyo na pong ituloy. Lalo na kung feel mo yung nararamdaman niya. Feeling mo mamamatay na yung may sakit. Tas deep inside, ramdam mo na kung mawala siya, kawalan ng pamilya nyo, wag nyo na pong ituloy ang laban. Pero kung ganito, ramdam mo na matagal na niyang pinaghirapan ng sakit na yan at ang pagkamatay niya nakakatulong sa kanya na hindi na mararamdaman yung sakit, pwede yun. Yung advance na tanggap mo na ba ang nangyari sa kanya, pwede yun. Pero kung hindi mo tanggap ang pangyayari na nangyari sa kanya, huwag mo nang ituloy ang laban kasi deep inside sa iyo mararamdaman yung manok. Malakas po ang pakiramdam ng manok. Totoo yan, hindi po yan pagbibiro, hindi po yan katang isip lang, hindi po. Matalino po ako at inoobserbahan ko lahat ng pakiramdam ng manok. Pag wala ako sa aura, wala ako, pag may kinikim-kim ako ng galit, tinitingnan ko ang manok ko kung ano rin ang pakiramdam nila. Na pag handler ka talagang manok talaga ang iniisip mo, mararamdaman mo yun, mararamdaman mo ang feelings ng manok. Totoo yan, hindi po yan katang isip lang. Subukan yung obserbahan. Kung kayo nagmamanok, subukan yung obserbahan. Pag andyan kayo sa galit, tas tingnan nyo mga manok nyo, lilingon, parang ayaw magpahawak sa inyo. Kasi alam nila nasa galit ka. Yung kaba ng dibdib mo, alam nila. Yung tibok. Kasi yung lahat ng feelings may rhythm, may cardiac rhythm yung natin. Kung masaya tayo, malakas. Kung kabado tayo, mabilis. Kung may nararamdaman tayo, mahina ang pintig ng puso natin. Ganun po yun. Nasa ang control ng buong katawan natin, puso at utak. Kaya yun po talaga ang madaling maramdaman ng manok, yung tibok ng puso natin. Kaya sa gustong matuto sa El Nino Conditioning System, lalo na sa Adrenaline Rush, kung member na kayo, 90% winning po tayo. Hindi po yan pagbibiro. Sa nitong month lang ng August, hindi ko na ito yun i-update yung iba. Pwede ko rin i-update. Lahat ng buwan talaga, masaya lahat ng member ko. Mga vlogger, nag-back to back champion. Kung sinong vlogger yan, kung ilang vlogger yan nag-back to back, yung mga member ko po yan. Yung mga nag-back to back champion na vlogger, mga member ko po yan. Yung mga nag-i-insurance na vlogger, member ko po yan. Lahat po yan, gamit nila, dami account. Ganito kasi style ko eh. Yung vlogger na yan, i-message ko, isin lang nila. Mamaya kunti, may dami account na darating. Mag-inquire at magbabayad. Totoo yan. Marami pong vlogger. Kasi ganyan po ang marketing ko. Yung mga vlog, mga farm na may message ko. Tapos biglang mag-reply ng ibang account. Alam ko po yun. Kayo po yun. Kaya ganyan po ako. Kagaling. Detective ako sa manok. Pero totoo po yan. Lahat ng feelings, matalino pa ako. Inoobserbahan ko. Hindi ko inaaral pero inoobserbahan ko. Yung pag-aaral, kinakabisado nyo. May nagbabasa kayo, yan ang nag-aaral. Pero kung inoobserbahan nyo,
pinapakiramdaman nyo, iba po yun. Iba po yung ma-analyze nyo. Kaysa sa pinag-aralan na binabasa lang, pinapakinggan nyo lang. Pero kung ikaw, matalino ka, obserbahan mo lahat ng gagawin mo sa manok, makukuha mo din ang nakukuha kong conditioning system. Kaya, kung gusto nyo ng shortcut, magpa-member na kayo. Kunti lang naman yan eh. Oh? Gumastos nga kayo ng ganun sa mga Kaking Academy, 20,000. Dito po sa akin na 10% lang sa 20,000. Oh, ganun po, mabilis po ang math ko. Mabilis po ako sa science, magaling po ako sa lahat ng subject. Kung hindi nga lang ako, sabi nga ng teacher ko dati, kung hindi lang daw ako makulit na bata, ako ang valedictorian sa batch namin. Kasi hindi po ako nag-aaral, pero lagi po akong highs. Papasok lang ako pa exam na. Ako pa ang kinukopyahan. Totoo yan. Wala akong dalang papel, wala akong dalang notebook. Pagpapasok ako, maraming magbibigay. Kaya sa mga kaklase ko dyan, comment down below kung gaano ako katalino. Comment down below mga kaklase ko. Salamat po sa inyong lahat. Keep on winning mga Ilinyo Conditioning System. Keep on subscribing and keep on joining. Keep on membering. Keep on balatuwing. Salamat po sa inyong lahat. Ako joker talaga ang personality ko. Nagjo-joke ako. So sorry kung may ma-offend. Sorry kasi ang pagjo-joke minsan gagawa tayo ng offensive na words. Pero sorry kung sino mga tinatamaan. Sorry po. Kasi mabait po akong tao. Marami na po nakakalibre sa akin. Kaso lang, sa kabaitan ko, hindi naman ako binabalikan. Kaya nag-ano na lang ako na kung sino magpamember. Para naman, hindi rin kakalat yung sistema ko. Kakalat sila. Dahan-dahan kasi konti lang nagpapamember eh. Ganun ang pabayad ko eh. So, baka darating ang araw, big time na lang maka-afford sa pamember ko. Magkaganon na ako. Kayo, nagbagal-bagal kayo dyan. Pamember na kayo. Dami ko lang napachampion. Sige, salamat po. Salamat.